Narito kami, Panginoon, sa oras na ito. Sabihin na ba? Makasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Kung ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli. Maranasan ako ay narito ngayon, nananapit. Nananapit na makita, luwalhati ang iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Amen! Inaasama sa presensya mo'y muli. Maranasan ako ay narito ngayon, nananapit. Nananapit na makita, luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw na, sa'y galay tumatawa. Nananapit na makita, muli mong pagsisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Hallelujah! Narito kami, Panginoon, magpapasalamat at pupuri sa iyo. Sa presensya mo ay laging sabik. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli. Maranasan ako ay narito ngayon, nananapit. Nananapit na makita, luwalhati ang iyong mukha. Ang saya mo niya, tagalang tumatawa. Nananapit na makita, muli mong pagsisita. Panginoong Jesus, amen. Malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Hallelujah! Praise God! Sagalan, amen! Hallelujah! Oh, Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Hallelujah! Praise God! Purihin ka, Panginoon, walapit na, naglayin ka. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Sa galay tumatawa, nananapit ang makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Hallelujah! Dahil sa Victor, presensya ng Panginoon, ang tunay na nagmamahal sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Amen! Takpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Salamat, Panginoon. Patuloy kang tapat sa aming buhay. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos.
kabila ng aming pagkukulang, nariyan ka, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, narin siya't maramay. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Kung aga'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, hindi man karapat-dapat, ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanman. Hallelujah. Mag-church, hallelujah, Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, narin siya't lumalamay. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, hindi man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Hallelujah! Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka na. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Hallelujah, tunay nga o Diyos, Ikaw ay tapat magpakailanman sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Noon hanggang ngayon, di ka nagbabago sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Our church, hallelujah. Let us worship the Lord. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago.
sa bawat araw. Pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Kaya naman, oh Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang pag-uwi sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napaghabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kay nagmamahal. Yes, Lord, hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Tunay kang tapat kami ng Lord, nagpagkailangan sa kabila ng aming pagkukulang. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras
tayo sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang lahat ng papuri, walang magpagsama. Pagmamahal mo sa ating Panginoon. Tunay kami dakila, tunay kami tapat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat ng mahal, Panginoon. Hallelujah. Kapag church, bigyan natin ang Panginoon ng buwan sa puso natin. Hinahanap niya ang tunay na maglaban sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Sabihin ng Panginoon na patuloy natin hanapin at muling maibalik ang init at alam natin sa paglilingkod sa kanya. Hallelujah. Salamat na napurihin ka, O Diyos, sa umaga ito. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus at sa pagdugay ng banal na Espiritu. Ang lahat na nagsabi na, Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. To God be all the glory. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating Diyos na buhay. Banal at makapangyarihan sa lahat na may nalang ng langit at ang lupa at may-ari ng ating mga buhay sa ibabaw din. Hallelujah. Salamat. Ngayon po ay dadako na rin tayo sa ating pagpakatotoo sa ating nangyari pagmula Lunes hanggang araw ito ng Sunday. Hallelujah. Sinong una pong magpapatotoo sa ating mahal na Panginoon? Hallelujah. Amen. Ako na lang muna. Ako po ay magpapatutuloy sa harapan ng ating mahal na ating Panginoon. Ako ay nagpapasalamat dahil sa umaga, isang biyayang malaking may tutuloy na napakahalaga talaga na pagising natin sa umaga, tayo ay binibigyan tayo ng isang panibagong araw ng ating mahal na Panginoon. Yes. Hallelujah! Salamat po, Ama, sa panibagong araw na binigay na naman po niyo sa aming mga buhay. Dito po sa ibabaw ng lupa. Salamat sa kalakasan, kalusugan, Ama, walang sawang pag-ingat, pag-abay niyo po sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, Panginoon. Salamat po sa aming hininga, Panginoon, ay binibigay niyo po, pinagkakaloob niyo po, Ama. Napakabuti niyo po, Panginoon. Dahil kayo po ang Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Na may lalang ng langit at ng lupa at may-ari ng aming mga buhay dito sa ibabaw po ng lupa. Salamat po, Panginoon. Dahil sa buong sanlinggo na talagang hallelujah na kami po ay iningatan ang lahat ng aking mga mahal ko sa buhay. Kami pong mag-asawa. Ganun po ang mga lingkod niyo po, Panginoon. Sister Miriam, si Pastor Well, si Nico. Hallelujah, ganun po ang Panginoon. Hallelujah, si Abigail at ang kanyang dalawang anak. Salamat po, Ama. Sobrang pasasalamat po sa kalakasan. Kalusugan, Ama, walang sawang pag-ingat, pag-abay niyo po sa aking pong mga mahal ko po sa buhay at sa aming mga lingkod niyo po, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus po, Ama. Salamat po. Hallelujah. Sino pa po ang unang magpapatuto sa ating mahal na Panginoon? Jesus. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa ating Diyos na buhay. Ating Panginoong Jesucristo. Muli ako nagpupuri at nagpapasalamat minsan pa sa umaga ito na muli ginising ng Panginoon na malakas at malusog. Masigla ang katawan. Glory to God. Tunay nga na wala tayong dapat na hindi magpasalamat. Maraming bagay ang Panginoon na ginawa sa buhay natin. Yung kanyang proteksyon, guidance na lagi nating nararanasan. Yung pag-comfort ng Panginoon. Every time na tayo ay nanghihina, ang banal na spirito lagi nagpapaalala na tayo ay palakasin. Hallelujah. We thank God talaga sa kabutihan ng Panginoon na minsan pa pinupuri ko pa pinasasalamatan ng Panginoon na inayos ng Panginoon ang aking trabaho na dati napapagod ako at laging naliligo ng pawis, natutuyuan ng pawis. Salamat at nakita ng Panginoon na nandun ako sa linya, talagang paspasan.
Ngunit sa biyaya ng Panginoon ay mahini po siyang instrumento ng Panginoon, yung aming manager, na ako ang dinala niya doon sa isang lugar na taga-repair ng mga reject. Nag-iisa lang po ako doon na may makina na isang sower. Kaya salamat sa Panginoon dahil malaking biyaya po yun na binigay na opportunity ng Panginoon na patuloy kong maranasan na hindi ako mahirapan sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil nandun yung favor ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. Hindi niya ako hinayaan na mahirapan sa araw-araw na pagtatrabaho. At salamat dahil sa biyaya ng Panginoon na hinihingi ko kay Lord na magkaroon ng bubong. Unti-unti pa ako nakaipon ng pangbubong sa bahay. Salamat sa Panginoon dahil yun po ay prayer ko. Matagal ko ng prayer sa Panginoon na hinihingi. Kasi po pag umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Kaya salamat sa Diyos na buhay. Tunay siyang tapat talaga. Yung kanina sa awit, siya ay tapat ng pakailanman. Noon ngayon, siya hindi niya babago. Hallelujah. Maging ang panahon. Nagbabago ang panahon, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Hallelujah. Hallelujah. Sige mga kapatid, tayo mag-concentrate dito, manambahan tayo sa Panginoon. Talagang ang Diyos ay buhay, kumikilos sa ating buhay. Dito po tayo sa harapan. Andito ang Panginoon. Huwag po tayong lumayo sa presensya ng Panginoon. At salamat na napakabuti ng Panginoon na ang Diyos ay nanatiling sa ating puso. Siya ay kumikilos. Amen. Hinihintay niya lang na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Mag-repent every time na tayo nakakagawa ng pagkakasala. Amen. Para makapasok ang Holy Spirit, ang makilos ng Kanyang Santong Espiritu. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Walang dapat na ipagpasalamat sa pag-isip, pagtulog natin, at dyan ang kalinga ng Panginoon. Lagi nakasubaybay. Glory to God, sa Diyos lamang ang lahat na papuri at pasasalamat. Amen. Ano ako na? Isang mapagpalang umaga po sa ating Panginoon. Amen. At tuloy nga pong napakabuti ng Diyos. Kailanman tayo po ay hindi hinihiwalayan ang kanyang Espiritong Banal. Amen. Patuloy tayong binibigyan niya ng pagkakataon na tayo po ay makasamba, magpuri, magbigay sa kanya ng parangal. At tuloy nga po na hinihintay ng Diyos ang mga taong sumasampalataya sa kanya. Kaya dito po sa Jesus Christ Hill, isang patotoo na marami pong mga tao ang nakarating na po rito. Naobserbahan po nila. At dito naramdaman nila ang presence ng Panginoon. At dito po nila naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo po lahat ay naanyayahan ng Panginoon at patuloy tayong sa Kanya ipagbigay ng mga pasasalamat at totoo. Kaya kapag tayo nagpapatotoo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang isang patotoo po ay nung panahon na katatapos ko naman po graduate ng sa Bible School, ay dito po na-experience na may isang babae na tumawag po sa akin sa Lasal Hospital. At ang kanyang anak po ay tutubuhan sapagkat ang bata po ay mayroong tubig sa baga. Pero purihin ng Diyos, sa Panginoon walang imposible po mga kapatid ko. Amen. Nung siya po pinuntahan ko yung bata at edad po ng bata ay 7 years old, sumunod po siya sa panalangin ko at nung nag-pray po kami, after naman tanggapin niya ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng bata, Amen.
siya po ay pinagdasal ko at niyakap ko siya. Sa aking pagyakap po at pagpapray, ang bata po ay nagbago ang sitwasyon ng kanyang katawan. At ito po ay pagdating ng gabi, at ako'y nakauwi na, pagdating ng gabi po, yung bata po ay kumain na at nagkaroon ng kagalingan. Pinapukasan sa hospital na nakauwi na po. Hindi na po siya naoperahan o natubuhan. Dahil ang bata po ay sumigla at lumabas. At sa pangyayari din na hindi ko makalimutan, yung isang babae ay pumunta po ng Saudi Arabia. At siya lumapit po sa akin sapagkat ang kanyang asawa po ay walang trabaho. At doon sa paglapit po niya, humingi po siya ng tulong ng panalangin na kung maaaring siya po ay makatanggap pagpalay ng Panginoon ng 5,000, yun na lang po ang kulang sa kanyang placement fee. At dito po pinag-pray ko ang bata, si ate, at doon nung sabi niya, ay naway ipagkaloob sa kanya ng Diyos agad, sapagkat aalis na po siya after 2 days. At nung ipag-pray ko po siya, wala man akong binigay na pera sa kanya, pero yung faith ko at pananalangin ko ay akin pong ibinigay sa kanya. At dito po, nung matapos po kami nag-pray, umiyak po siya sa Panginoon na way ipagkaloob na siya makaalis na at sapagkat walang trabaho ang kanyang asawa at ang mga anak niya mag-agsisipag-aral. At yung 5,000 po, hindi ko man ibigay, pero yung panalangin po ay nagkaroon ng katuparan sapagkat mayroong tumawag sa kanya sa cellphone at siya pinapunta doon sa Manila at hindi niya kanya pong classmate. At doon nagkwentuhan sila, yung pala best friend niya. At doon nagkwentuhan po sila sa kanilang pagkikwentuhan. After noon, kumain na sila at nung aalis na po siya ng bahay, bumaba na po sila nasa gate na po sila ng bahay ng kanyang classmate. Sabi niya, hintay mo na. Bibigay pa lang sa'yo, nalimutan ko tuloy. Sabi ko na. Isang sobre po binigay sa kanya at nung kanyang ilagay po sa bulsa at di kalayuan, tinignan po niya yung kanya kung inaasang 5,000 nasa sobre na binigay ng kanyang classmate. Hallelujah! Kaya walang imposible po sa Diyos. Ang kagalingan ay bibigay sa atin at ang mga pagpapala na nais natin ay ating makakamtan. Huwag lamang tayo mawawala ng pag-asa sa Diyos. Tapat ang Diyos, siya po ay hinahandang tumulong, sumagot sa lahat ng ating mga pangangailangan. Maraming salamat, buhay ang ating Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Yung mga dumating sa inyo. Ngayon ang special number. Special number ka na? Ano? Matag po. Amen, hallelujah. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating, ngayon po tayo magsisimula na tayo sa ating pananagawain. Hallelujah. Ngayon po ay, tinatas ko sa inyo po magbibigay ng mensahe po Panginoon. Hallelujah. Walang iba po kundi si Pastor Noel Pio Mama po. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pastor Noel. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y magsitayo. Tayo manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y buong puso na nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na kami po ay muli nagkatipon, Panginoon, upang ikaw ay handagahan ng aming mga papuri, pagsamba, parangal at pasasalamat. Sabagat sa ganang aming sarili po, Panginoon, wala kaming kayang gawin ang mga bagay sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang makagagawa nito. Kaya kami lagi po dumudulog sa iyong harapan at lumalapit upang kami po ay patuloy niyong samahan at pagpalain. Sa lugar na ito, Panginoon, kami po ay inyong subaybayan at kahabagan. At kami po, Panginoon, ay patuloy na inyong po pagkaluban ng banal niyong Espiritu upang maunawaan namin ang iyong salita. Kasi ang unawa ang mga kapatid namin, pagpalain mo ng kagalingan, ang mga may sakit, iligtas ang mga sa sitwasyon na nasa kahirapan. Iligtas ang mga nasa sitwasyon na sila po ay bumabagsak na ang kanilang pananampalataya. Kaya kami po ay nasa iyo kumakapit, Panginoon. Ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako ay aming pangahawakan. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag ang Diyos ay ating laging lalapitan, walang bagay na maghirap sa Diyos. Lahat ng ating kailangan, ibibigay ng Diyos. Mahirap ka man ngayon, kapag ang pananampalataya mo ay aktibo, nag-aapoy, nag-iinit, titiyak ng Diyos, ikaw ay iangat. Yes, Lord, hallelujah. Kay buti mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, King Panginoon Jesus. Taas natin ating kamay. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Kintong nilugpo ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa. Yes, Lord. Hallelujah. Huwag ka langit. Ako ay binigyan pansin. Taong tulad ko'y di dapat mahalin.
Ang salita ng Diyos ay ating kukunin sa ang mabuting balita ay nasa Lucas chapter 7 chapter 10 verse 38. Ito po sabi, dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga lagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. At pumasok sa isang nayon at malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig ng kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siya tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang ating Panginoon Yesu Cristo. Sa kanyang pagdating sa lugar po ni Marta at Maria, dito po naramdaman ni Maria ang kakaiba pong nararamdaman niya sa kanyang katawan. Sapagkat ito po ay hindi basta-basta na kanyang naramdaman. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmanifest sa katawan po ni Maria. At dito po ay naupo si Maria doon sa paanan po ng Panginoon. At doon sa kanyang pagkaupo, hindi na po siya umalis. Hinihintay po ni Maria ang bawat sasabihin ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ipinakikita ng Panginoon po sa atin ng Panginoon na kanyang pagdating po sa magkapatid na Marta at Maria, ito po ay hindi basta-basta. Ito po ay napakahalaga ang mensahe na ipapaabot po ng Panginoon sa magkapatid na Marta at Maria at ganoon din po sa atin. Sapagkat si Marta po at si Maria ay napakahalaga sa ating Panginoon. Tulad natin, ako at tayong lahat ay mahalaga sa Diyos. Amen. At hindi hahayaan ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Amen. Hindi hayaan ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng mga problema. Amen. Hindi niya hayaan tayo ay kapus na kapus at hirap na hirap. Amen. Sapagkat ang Panginoon ay nagmamalasakit sa bawat isa po sa atin. Amen. Kung pakikinggan lamang po natin ang kanyang sasabihin, anumang sitwasyon mo sa buhay ay nagkakaroon po ng pagbabago. Ang pagbabagong ito po ay mula sa hirap patungo sa ginhawa ng buhay. Mula sa kamatayan, tayo muling magkakaroon ng buhay. Ano pong kamatayan? Pagkamatay natin sa mga sitwasyon na dapat hindi tayo nabubuhay sa mundo. Nabubuhay tayo sa spiritual na pamumuhay.
Ayaw ng Diyos na tayo nasa nakikiayon sa takbo ng mundo. Gusto ng Panginoon, umaayon tayo kung ano ang kanyang inaaral, kung ano ang kanyang tinuturo sa atin. Dapat doon tayo umayon, doon tayo sumampalataya, doon tayo makinig, sapagkat gagawa po siya ng iba't ibang klaseng himala sa bawat buhay natin. Amen. Kaya mga kapatid ko, ito ang mahalaga. Sinabi po ng Panginoon, ayon sa John chapter 2 verse 13, ang pagmamalasakit ng Diyos sa ating templo. At ang sinasabi ng Panginoon templo ay hindi po yung gawa ng tao. Ito po ay gawa ng Diyos at ito'y nasa ating puso. Ang templo sinasabi ng Panginoon ay ang ating puso, na kung saan siya po ay ibig pumasok doon at manahan. Gusto ng Panginoon na kapag siya po ay nakapasok at nanahan sa kanyang templo, sa puso ng taong nananampalataya, nagtitiwala sa kanya, ay magkakaroon po ng iba't ibang klaseng pagpapala ang kanyang mararanasan. Amen. Na hindi po niya hindi po niya nais makantaan yung mga bagay na ikinabibigat ng kanilang damdamin, pero once na ang Panginoon po ay nakapasok sa ating puso, dito mo po masasabing ang Diyos ang tumutulong sa akin at siya ay nagmamalasakit sa aking puso. Amen. Ipinakikita ng Diyos ang templo na sinasabi ng Panginoon ay ang pagpapakita na niya ng himala. At patutunayan niya ang karapatang ito na gawin ito sa atin. Yes. Sapagkat si Jesus, gigibain niya ang templong gawa ng tao, ngunit ang kanyang itatayong templo ay tatayo lang niya sa 3 araw. Ito'y kanyang itatayo. Amen. Kung ating pong susuriin, hindi po maunawaan ng maraming tao kung anong templo ang sinasabi niya, ganong ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat tao nakikinig sa kanyang aral. Amen. At pinakikita ng Diyos na once na nakikinig ka ng kanyang aral, ng kanyang mga salita, siya po ay gagawa ng templong ito, ito'y kanyang gagawin na ang templong kanyang tinutukoy ay yung ating katawan at muli tayong mabubuhay at siya ay naniniwala sa kasulatan at sa sinasabi ni Jesus. Amen. Ano po yung templo, yung katawan natin? Kung sinasabi ng Panginoon na ang ating katawan ang templo ng Espiritu Santo, dito po papasok ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita na itatanim sa ating mga puso. Makinig kayong mabuti, mga kapatid ko, sapagkat ang buhay natin napakalaga sa Diyos. Amen. At sabi po dito sa itinuturo ng Panginoon, ayon po sa Matthew chapter 13 verse 18, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinhagang tungkol sa magasik. Tingnan niyo po, kapag nagmamalasakit ang Diyos sa ating templo, sa ating puso, o sa ating katawan, ito po'y kanyang hahasikan ng salita niya. Na once ang kanyang salita po
ay naipasok natin sa ating puso, hindi ka na po may stress, hindi ka na po mababalisa, hindi ka na po na mangangamba, matatakot. Wala ka na pong pagalinlangan, wala ka na pong alalahanin pa. Sapagkat sabi nga po, worry is not free for us. Ang sabi po dito, kapag ang isang tao na nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Kita niyo po. Kailangan unawain nating mabuti ang mensahe ng Panginoon upang ang buhay at pamumuhay natin ay magkaroon ng magandang kinabukasan. At sabi po dito, siya ay katulad ng binhi na nalaglag sa daan, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ito po ay sa kanyang paghahasik po, sa kanyang pangangaral, maraming tao ang lumalapit sa kanya na halos walang pastor. At sila po ay napakalulungkot at walang sigla ang kanilang buhay at pamumuhay. Sa pagsasalita po ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, ayon sa Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal na bibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. So, tinuturo ng ating Panginoon, hindi mo dapat awakan ang mga suliranin mo at mga dumadaang paghihirap mo sa iyong buhay. Kung ikaw may sakit, ikaw may mga problema, dapat ito po'y hindi mo pangahawakan. Ito po'y iyong i-transfer sa kamay ng Panginoon. Sapagkat si Kristo na ating Panginoon ang siyang nagbabata ng hirap o nagbata ng hirap sa krus ng Kalbaryo, at sabi niya po, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya't ang Diyos po ay nag-i-encourage sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Huwag mong hawakan ang iyong mga suliranin. Huwag mong hawakan ang iyong mga problema at pagsubok sa buhay, kundi ilapit mo sa akin. At sa iyong paglapit, nais ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng, sabi lagi po niya, faith in God. Manalig ka sa Diyos. At kapag nanalig ka sa Diyos, at inilapit mo sa Kanya ang iyong mga problema, at idinaday mo sa Kanya, ang Diyos ay mahabagin at maawain ang ating Panginoong Jesucristo, kaya tayo ay Kanyang palalakasin at tutulungan. Amen. Hallelujah! Pangalawa, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa. Ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad ay masayang tumanggap nito, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sa gawain ng Panginoon, kapag tayo dumalo at ay nagpupuri, sumisigla, nakikinig ng salita ng Diyos, at itinatanim sa ating puso, ay dapat ito, pagkatapos nito, paglabas natin ng simbahan, dapat ito isinasabuhay natin. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ang sinabi ng Panginoon, ang hindi magagawa ng tao, Lucas 18:27, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, ang nais ng Diyos, sabi po ng Lucas 18:1,
18 verse 1, manalangin kayong lagi at huwag magsasawa. Amen. Sa mensahe ng Panginoon, na kapag iniahasig na sa atin ang salita ng Diyos, dapat tayo po ay makinig na mabuti sapagkat ito po ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan sa iyong kinabukasan, sa iyong magandang buhay. Amen. Bakit po? May magandang plano ang Diyos. Declare the Lord plans to give you hope and future. Maganda po ang kanyang plano. Kaya't gusto po ng Panginoon na kapag nakikinig ng kanyang salita, makinig kang mabuti sapagkat ang mensaheng ito na iyong tatanggapin, ito ang magdadala sa iyo sa magandang buhay. Amen. Hindi ka na po mababalisan, hindi ka na matatakot, hindi ka na po magugulumihanon o mangangamba na ano yung iyo pong ipagpapaaral sa iyong mga anak. Ganong ang Diyos may plano sa atin. Amen. Panghawakan natin yung plano ng Diyos. Amen. Itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na sabi po niya, mayroong isinalaysay ni Jesus ang talinhaga, Matthew 13 verse 24. Bluetooth disconnected. Ang kaharian ng langit ay katulad ng taong naghasik ng mabuting bini sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng mapanhirang damo sa triguan. So sinasabi ng Panginoon na ang mensaheng ito ay agad mong tatanggapin kapag inihahasik ng Panginoon sa atin at ito'y itanim sa ating puso na nagsasabing, huwag kayong matakot. Joshua chapter 1 verse 9. Huwag kayong matakot. Ito ang aking tagubilin. Magpakatatag kayo, tibayan ninyo ang inyong loob at huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Amen. So, tinuturo ng ating Panginoon Jesus, anumang mga pagsubok ang dumarating, ito'y tatagan mo. Ikaw ay magpakatatag, tibahin mo ang iyong loob na hindi ka madadala sa sitwasyon na ikaw ay madidepress. Pabayaan mo siya, ano? Pabayaan mo siya. Kaya, ipinakikita ng Diyos na ang sinasabi ng Panginoon na mensahe dapat tumimos sa ating puso at ito'y manatili upang dumating man ang kapighatian, ang pagsubok, dahil sa mensahe agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Hindi po dapat ganon. Dapat maging matatag po tayo at maging matibay. Tibayan mo natin ang ating loob. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. May pangako ang Diyos, just call me and I will answer you. Kung tatawag lamang kayo sa akin, hindi kayo mabibigo. Sapagkat Marcos, sabi ng Marcos 9:23, mapangyayari ng Diyos ang lahat ng bagay. Sapagkat ayon sa Jeremiah 32:27, ako lumikha ng langit at lupa. Lahat ng tao at lahat ng bagay sa atin ay walang bagay na mahirap. Amen. Kaya't ang Diyos ay ipinapahayag sa atin na dapat maging matatag ka kahit naandyan ang mapanirang kaaway sa ating buhay. Sapagkat talagang darating ang John 10:10. Ang John 10:10 po, ang sabi po doon,
na parito ang magnanakaw upang pumatay at magwasak ng buhay. Pero naparito ang Panginoon upang tayo bigyan ng buhay, kaya ang nais ng Diyos, huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen. Panghawakan mo ang sinasabi ng Panginoon, ang labang ito'y hindi laban mo, kundi laban ko. At kapag ikaw ay nanampalataya sa mensahe ng Panginoon, sa kanyang mga salita, hindi ka pababayaan ng Diyos, lahat yan ay kanyang hahadlangan upang hindi ka maapektuhan. Kaya mga kapatid ko, itinuturo ng Diyos ang kapighatian at pagsubok. Ito'y dumarating sa buhay ng tao. Ang kagutuman, ang kahirapan, ang mga sakit at karamdaman, ang mga problema, kaguluhan, ay dumarating ito. Ngunit kapag tayo ay nanatili sa salita ng Diyos na sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot, tibayan mo ang iyong loob, magpakatatag ka, huwag kang mawawala ng pag-asa, ako'y kasama mo. Amen. Hallelujah. Sa tinuturo ng Diyos, kasama natin siya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo pinili niya at hinirang bilang mga anak ng Diyos. Amen. Tayo binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ano pang ikapag-aalala mo sa buhay mo? Sinabi ng 22, ang binhi namang nahulog sa matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay, pagkumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi nagkaroon ng bunga. Amen. Ano po nangyari sa puno ng igos? Naging madahon, sumibol ng maganda ang puno ng igos. Nagkaroon ng madahon, ngunit nung dumating ang Panginoon, nagutom ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus, wala siyang nakitang bunga. Sapagkat hindi dumimo sa kanyang puso ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya kailangan magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya, matatag na pagkilala sa Diyos, matatag na relasyon sa Panginoon. At kung magkaganon, tayo ay kanyang tutulungan, iingatan at ililigtas sa sitwasyon na iyong kakaharapin. Amen. Hallelujah. Ipinakikita rin ng Diyos dito sa mensaheng ito, matitinik na halaman. Ibig sabihin, napaka malalaking problema. Nakakasugat ng puso ang mga problema dumarating sa bawat tao. Yung mga salita na ipinapahatid sa iyo ng iyong kapwa-tao, ikaw ay binabantaan, ikaw ay kanyang hinahadlangan sa mga magandang pangarap mo sa buhay, ikaw ay pinokontra ng sinumang tao, ito man ay malapit sa iyo, kinokontra kanila na hindi na ikaw yayaman, ginaganyan ka. Hindi ka na gaganda ang buhay, ginagayon ka nila. Pinahadlangan nila ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Si Jesus ito, ang kasama mo. Kaya sabi ng Panginoon doon sa mga lagad, habang naglalakad siya sa tubig, sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Si Jesus ito, kasama natin. Sa kanyang pagsakay dun sa bangka, ang dagat at ang hangin ay bumupa. Kaya once na ang Panginoong Jesucristo ay nakapasok sa ating puso, nanahan sa ating mga puso, lagi ninyong tatandaan natin na hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko,
ipinagkikita ng Diyos kahit matitinik. Napaka-sakit ng kalooban. Na kahit kamag-anak mo, kahit kaibigan mo, kapatid mo, o kapatiran, ikaw ay sinisiraan. Ay huwag kang magagalit, huwag kang mag-aalala. Kahit asawa mo, ikay binibigyan ng problema, huwag kang mag-aalala at matatakot. Sapagkat kasama mo ang Diyos. God is with us. Amen. Hallelujah. Itinuturo ng Diyos, ayon sa 23, Bluetooth connected. ang katulad niya naman ng binhing nasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawa ng mabuti ng sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, tig-60 at may tig-30. Ito po'y 100-fold blessing. Pag sinabing 100-fold blessing, walang patid ang pagpapala sa atin. Kapag ang mensahe ng Diyos ay tinanim sa iyong puso, itinanggap mo na sinasabi ng Panginoon, anak, lumapit ka sa akin. Amos 5:4, anak, lumapit ka sa akin. At sapagkat ang lumalapit sa akin, mabubuhay ka. Amen. So, tinuturo ng Diyos na kapag tayo lumalapit kay Jesus, na ating Panginoon, ay hindi ka po tatanggihan. Hindi ka po niya tatalikuran. Sapagkat nakikita ng Panginoon na ang pagtitiwala mo sa Kanya at pananampalataya ay matatag at matibay. Ang Diyos naman ay tapat na gagawa ng himala sa buhay Amen. Hallelujah. at sa buhay ko. Ipinakikita ng ating Panginoon, ang matabang lupa, tayong mga naglilingkod sa Diyos. Ang matabang lupa, tayong gumaganap ng kalooban ng Diyos. Ang matabang lupa, tayong mga nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Kaya kapag tayo nakarinig ng salita ng Diyos na pinapahatid ng Panginoon Jesucristo, ito man ay sa mga bus, ito man ay sa lansangan, ito may sa simbahan, ito may kahit saan ipinapahig ang salita ng Diyos. At kapag ito'y napakinggan mo, pinakikinggan mo mabuti, sapagkat ang Diyos ay may pinapahatid na mensahe sa iyo, sapagkat ikaw ay punong-puno na ng problema. Kaya nung marinig mo ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nagbibigay ng sa atin ng pangako. Humingi ka at kay aking bibigyan. Hallelujah! Sinabi ng Panginoon, pumatok ka, Matthew 7:7, pumatok ka, at ang pinto'y magbubukas para sa iyo. Amen. Sapagkat pinakinggan mong mabuti ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ay iyong inunawa at iyong itinanim sa iyong puso. Kaya kapag ikaw po ay nanatili sa salita ng Diyos at nananatili ang Diyos sa iyo, ang ating Panginoong Jesucristo ay mabubuhay ka ng sagana. Amen. At kung mananatili ka sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, ayon sa John 15:7, hingin mo anuman ang iyong maibigan Amen. at ipagkakalob sa iyo. Ang matabang lupa, na kapag inihasik ito sa ating puso, lagi natin tatandaan, mayroong layunin ang Diyos kung bakit ipinapahayag sa atin ang kanyang salita, sapagkat may maganda kang kinabukasan na tatanggapin. At ang sabi ng Panginoon, have faith in God. Manalig ka sa Diyos. Huwag kang mawawala ng pag-asa, sapagkat ang Diyos na ating Panginoong Jesucristo nagsabi, ang sabi niya, halika, Roma 10:11, ang sabi ng Panginoon,
hindi ka mapapahiya sapagkat ikaw ay sumasampalataya. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Ganyan ang Panginoon. At sinasabi niya na kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, ikaw ay nagtanim ng kanyang salita sa iyong puso. Ang sabi ng Panginoon, once ito'y naitanim mo, kahit ito'y napakaliit na kasing laki ng butil ng mustasa, ang iyong pananampalataya doon sa tinatanim na salita ng Diyos, ito'y kusang tutubo. At kapag ito'y tumubo, ito'y lalaki na parang isang malaking puno. Kaya't masasabi mo, ibig kong magkaroon ng bagong sambahan, bahay dalanginan, sa lugar ng Bilair, in Jesus' name, ay tiyak, ikaw'y magkakaroon. Mahal man yan. Imposible na ikaw ay makabili ng bahay dalanginan. Pero sa Panginoon, siyang may-ari ng langit at lupa. Amen. Siyang nagbigay. Siyang lumikha ng langit at lupa. Tayong mga anak ng Diyos na nakikinig ng kanyang salita, tayo'y kanyang tutulungan. Makakamta natin ang bawat ating idideklara, ipinapahayag, sapagkat tayong mga anak ay hinihintay lamang ng Panginoon na magpahayag ng kanyang salita at magdeklara kung ano ang iyong ibigin. Kung ano ang iyong hihingin. Kaya wala tayong mahirap na bagay sa Diyos. Amen. Ang kayamanan ng Diyos ay hindi natatago, ito'y kanyang ibinibigay sapagkat kabilang na tayo sa kaharian ng langit na nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Anong pag-aalala mo? Kung tayo po ay ilan lamang, hindi ka matatakot, hindi ka mababalisa. Sapagkat maraming mga anghel ang sumusubaybay, tinitingnan niya tayo, ang bawat aksyon natin, tayo ba ay nasa nabubuhay sa pananampalataya, at kung magkaganon, titiyakin ng Diyos na ikaw ay mabubuhay at ikaw kanyang pagpapala. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Alam niyo po, sa ating pamumuhay, kahit po tayo ay nandito sa sanlibutan, walang exempted na tayo ay hindi dadanas ng hirap. Makakaranas po tayo, dadaan tayo dyan. Habang dumadaan ka dyan, ikaw ay nananatiling nagpipraise sa Panginoon. Habang dumadaan ka, nananatili ka nagpipraise and worship sa Diyos. Nananatili ka sa Kanya, ay nagpapahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa bawat tao. Sapagkat ikaw ang matabang lupa na nahasikan ng Kanyang salita. At dito mo pinakikita na kapag ikay nagsasabuhay, titiyakin ng Diyos na hindi mahirap ang pagpapala sa iyo at makakamtan mo pa ang buhay na walang hanggan sapagkat nananampalataya ka sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Amen. Anong layunin ng talinhaga? Ang lumapit sa kanya ang mga lagad, ayon sa Matthew chapter 13, verse 10. Lumapit ang kanyang mga lagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkalog na sa inyo ang karapatang maunawa ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ang pamumuhay natin dito sa lupa ay pattern ng pamumuhay sa langit. Kung anong pinamumuhay ng kanyang mga anak dito sa lupa, sa langit din, ay ganun ang ating pamumuhay na laging tayo ay nasa harapan ng Panginoon
laging sa Kanya ay nagbibigay ng karangalan, kapurihan, at kaluwalhatian. Kaya itong mga anak na ito ay hindi kailanman hihiwalayan ng Kanyang Espiritong Banal. Amen. Hallelujah! Last, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, Amen. at ang lalong magkakaroon, ngunit ang wala, kahit konting nasa kanya, ay kukunin ba kung wala kang pananampalataya. Amen. Kung may pananampalataya ka, papasok sa iyo ang sabi ng Isaiah 48 verse 17. Ito po ay parang alon sa dalampasigan. Ang pagpapala ng Diyos ay sunod-sunod at ito'y di mapapatid. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon, kahit makinig kayo, dapat ito'y inyong nauunawaan. At kailanman ay hindi maaalis ito sa inyong isipan at puso, at ito'y inyong laging isinasabuhay. At tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi ninyo makikita ang mga himala ng Diyos, ngunit ang mga anak ng Diyos ay laging napapansin ang mga himala at pagpapala ng Diyos, sapagkat tayo po ang mga matabang lupa na namumuhay lagi ng sagana. Kaya kapag nag-pray ka, ikay nanalangin, tiyak ang Diyos ay sasagot, sapagkat ikaw ay sumasampalataya at may buhay na walang hanggan. Nakasulat ang aklat, sa aklat ng buhay ang iyong mga pangalan. Amen. Napakabuti ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kahit hindi kayong abutin ng inyong mga mapupurol na isipan, nahihirapan kayong maunawaan, marinig, kahit naririnig nyo ng inyong mga tenga, at hindi nyo makita ng inyong mga mata. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat sa Diyos, walang imposible. Amen. Kayang-kayang gawin ng Diyos na patalasin ang ating isipan, maunawaan ng lubusan ang kanyang mga salita, at marinig niya natin ang kanyang tinig, at makita ng ating mga mata ang himala ng Diyos ay laging nagtutuloy-tuloy sa bawat isa sa atin. Ngayon ay nasa ating buhay at nasa ating puso ang kanyang salita. Kaya't ang sabi ng Panginoon, sa atin ay walang bagay na mahirap. Amen. God is good. Tayo po'y magsitayo. Hallelujah. May wala. Sige, kayo po. Katayin. Yung Diyos. Purihin ng Diyos, kahit kapag tayo nahahasikan ng kanyang salita, huwag nating ahayang ito'y di mauunawaan. Sapagkat tayong lahat ay may layunin sa atin ang Diyos. May kanya-kanyang layunin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang layunin ito ay magdudulot sa iyo ng panibagong buhay na ikaw ay magagalak, sapagkat masasabi mo, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Amen. Yeah. Hindi ako pababayaan ng Diyos, ng aming Panginoong Jesucristo. Nalalay
aming nasa langit. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na inyo po pinapayag sa amin. At ito'y nagbibigay sa amin ng kapayapaan habang kami naririto sa mundo. At ikaw ang kayamanan namin. At ito'y natagpuan namin, Panginoon, upang ito'y aming sa buhay. At maranasan namin, Panginoon, ang iba't ibang klaseng pagpapala mo na nasa divine protection and guidance. Kaya kami po, Panginoon, ay patuloy mong paliwanagan ng iyong mga salita na upang kami lagi magkaroon ng pananampalataya. At di kami, Panginoon, lumabas na kaawa-awa, kundi kami laging nagiging daan ng magandang buhay at kinabukasan ng aming mga kapatid na kahit saan kami naroon, Panginoon, kami po ay nagiging daan at nagiging inspirasyon ang iyong mga salita na aming pinapahayag, Panginoon. Kaya't kami samahan mo lagi, kami iyong subaybayan at kami kapagan. Panginoon, salamat po sa iyong anak ni Jesus. Aming Ama, salamat po sa sacrifice niya sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa pagtagumpayan niya ang sanlibutan. Salamat po, Panginoon, sa kami tinawag niya at kinilit-kinilan upang kami maging daan ng katotohanan at ng buhay ng aming mga kapwa na nangangailangan ng iyong tulong. Aming Ama, samahan mo po kami. Aming Ama, tulungan mo po kami. Aming Ama, kami po'y kakabagan mo. Aming Ama, huwag po kaming hihiwalayan. Huwag po kaming pabawalan. Lakipan mo kami ng banal mong Espiritu. Lukugan mo kami ng iyong banal na dugo. Kung mapupang kami manatili na sa iyong Panginoon ay nagbigay ng karangal at kapurihan at kalwalan. Lord, maraming salamat sa pagkat ikaw ay buhay na sa amin ay pumapatnubay, lumagabay, na nagbibigay sa amin ng magandang kinabukasan, sa aming hanap buhay, sa aming pamumuhay, sa aming paglilingkod. Kami nagkakaroon ng magandang kinabukasan na ikaw, Panginoon, ang tinataas. Aming Ama, salamat po. Kami po ay nananalig, sumasampalataya ng inyong salita ang sa amin ay nakatanim. At kapag kami ito'y nakatanim, kami po ay lalakad na matagumpay, masagana, mabiyaya. Ikaw ang buhay, ikaw ang lakas. Na habang kami nabubuhay, lagi kami nasa iyong paningin. Kasama ka namin at di kami iiwan, hindi kami pababayan. Ngayon at magpakilanman. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa Lucas 20. Pray natin.
salita ang sa gawa. Sinadyaman po namin ng Panginoon at lahat ay pagawa ng Ama. Hallelujah. Panginoon, inisip po kami. Sasalit po kami ng inyong kadalang na Panginoon panglago ng ang kagalampakan. Panginoon, upang hindi kami magkasa na Panginoon ng pag-ulit-ulit sa inyong harapan. Inisip niyo po, Ama, ang aming mga puso, ang aming isipan, aming pigilan at aming kapatid. Tulungan niyo kami, Ama, na sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto ay maging maayos, malinis at matiwasay po ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Kaya hindi po kami maging nagsimentan sa iyo. Panginoon sa aming kapwa-tao, Panginoon, kundi kayo lang po, Panginoon, ang may kapatid ng aming kapwa-tao. Dito sa mga Lord Jesus. Aming Ama, sinasabi niyo po, Panginoon, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang lumalapit sa amin ay hindi na magugulo. Kaya naman, na pag sumasampalataya sa amin, ay hindi na maubuhaw kailan. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita niyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa amin. Lalapit sa amin ang lahat ng ibibigay sa amin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa amin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsuko sa akin at ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaan mapahamak ang kahit sino man sa mga ibigay. Sa mga ibigay niya sa akin, kundi ang buhay niyo siyang muli sa ulit araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Hallelujah. Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sana ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila muli kong buhay sa uling araw. Hallelujah. Amen. Salamat po, Ama, sa inyong salita. Panginoon, yes. Ibigay buhay sa ating Panginoon Jesus. Lord Jesus. Hallelujah, glory to God. Aming Ama, dalangin po namin na patuloy na isagawa ang iyong banal na hapunan at patuloy na gulitain ng tinapay na naging katawan ay simbolo ng iyong katawan at ang alak ay simbolo ng iyong dugo. Dalangin ko po na pagpalain at basbasan ang aming ang tinapay at ang alak upang maging daan ito ng aming magandang buhay, mahabang buhay, kalakasan at kalusugan ng aming Israel. Ikaw nagsabi, Panginoon, ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. At sa pamagitan ng mga alak at ng tinapay, ito'y magiging daan ng aming buhay na matagumpay, masagana at mabiyaya. Upang kami manatili na laging napupuspos ng Banal Espiritu. Aming Ama, salamat po sa pagpapalang ito. Sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat Panginoon sa dugo na itinigis mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat o Diyos na dahil sa mga aming kasalanan, Panginoon, binuwis mo ang iyong buhay upang kami, Panginoon, magkaroon ng kaligtasan sa buhay ng Panginoon. Hindi biro ang iyong ginawa, Panginoon, sa krus upang kami ay tulusin sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo, tugasan kami, Panginoon. Ito ang simbolo ng Diyos, Panginoon, yung dugo, Panginoon, simbolo, instrumento upang patuloy kaming luminis, upang kami, Panginoon, ay hugasan ng banal na dugo. Kung nilaya kami makalapit sa banal na dugo sa presensya. Salamat kami sa kaligtasan sa buhay namin. Sa pangalan ng Jesus. Sinabi ni Jesus, habang sila'y kumakain, taas natin tinapay. Lumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos,
ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga lagad at sinabi, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Sabi natin kainin. At pagkatapos, dumampot ng kupa at nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. At sinabi niya, kayong lahat na uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo ng katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo na ipupulos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na po inom nitong kataas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago ang kasalo niya sa karyaan ng ating Ama. Ipagkalugnawa ng Panginoon sa atin ang kapatawaran, kalinisan ng ating buhay spiritual, kalinisan ng ating physical katawan, at mag-ari ang banal na Espiritu nito sa ating puso. Inumin natin ito. Nanalangin tayo. Aming Ama, salamat po sa iyong tinapay at ng alak Yes. na umakatawan sa iyong katawan at dugo na amin pong ininom at kinain. At matapos ito'y naranasan namin ang ganda ng buhay. Naranasan namin ang magandang kinabukasan at kalungsugan, kalakasan ng aming physical. Salamat po sa karunungan at kapangyarihan na aming naranasan ngayon. At umaasa po kami na lagi po kaming sasamahan at laging tutulungan upang ikaw ay mabigyan namin ang kapurihan, karangalan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sabi ng amin. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sino napagpala sa salita ng Panginoon? Glory to God. Tunay na bilang sa tinapay ng buhay ang tao. Ayon sa Matthew 4:4, kundi sa bawat salita na bibigay ng buhay sa atin. Kanyang mga salita sa aklat, banal na aklat ng Diyos. Amen. Ipo, darang po tayo sa ikalawang pagbahagi ang pagbibigay. Hallelujah. Sabi nga dito sa unang Korinto 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagaral sa Kanya. Glory to God. Sa ating pagbibigay, mas the best na tinitingnan ng Panginoon ang ating puso. Ang ialay natin ang ating sarili bilang handog sa Kanya na magbibigay sa atin nagbibigay sa Kanya ng parangal. Ang ating buhay mismo, paano inalay ng Diyos ang Kanyang sarili ng ating Panginoon Kristo, maging tayo rin ang ating buhay, ibigay natin. Sa pagbibigay po, ang tinitingnan niya po ay ang puso. Sabi nga doon, magbigay kayo sa bahay ng handog bilang pasasalamat sa Panginoon. Sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ang inyong ikapu at handog sa bahay ng sa aking tahanan, sabi ng Panginoon. Kundi, subukin niyo ako sa bagay na ito at ibibigay ko. Bubuksan ko ang mga bintana, pintuan sa kalangitan na walang sukat na kalalagyan. Ito ay nag-umabaw, siksik, liglig, umaabaw sa kanyang bahay, sa ating mga hapag-kainan. Hindi tayo mauubusan. Sabi nga, maghandog kayo ng kayamanan sa Panginoon na hindi nasisira, hindi mabubulok. Yun po ang investment natin. Yung magbigay po tayo
para sa gawain ng Panginoon, para maabot ang mga pangailangan ng mga kaluluwa na madala natin sa paanan ng Panginoon. Mga lingkod ng Diyos na ginagamit yun po ay mahayo, yun po ay nagbibigay ng mensahe sa salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Mga pastor, missionary, evangelista, yun po ang trabaho ng mga lingkod ng Diyos. Yun po ang sinasabi doon na dalhin ninyo ang handog ninyo sa Panginoon. Yun po yung pagbibigay natin na bukas palad na mula sa ating puso. Yun po tinitingnan ng Panginoon. Glory to God. Salamat sa Panginoon na ang pagbibigay po ay hindi napipilitan. Masayang magbigay na may bukas na puso. Nagmamahal sa Panginoon. Glory to God. Kaya salamat sa Panginoon. Itaas po natin ang ating love at offering tayo sa Panginoon at tayo manalangin. Ialay natin sa Panginoon. Ito po ay ito ang kinalulugyan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Lord, minsan po narito kami Panginoon kung puso na malaki nagpapagpapagod. Batid ko po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Nababasa mo, Panginoon, di ba namin sinasabit sa iyo? Alam mo na ang pangailangan ng iyong mga anak. Pagpalain po ang bawat isang naririto, nanonood sa Facebook, sa broadcast live, Panginoon, pagpalain mo ng lubos, Panginoon. Ano mga pangailangan, Panginoon, pagkulangan nila, Lord Jesus, ikaw ang magpupuno. Sabi mo sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Lord, ano mga kakulangan namin sa lahat ng bagay, ikaw ang magpupuno ng lahat ng ito. But may pangako po, Panginoon, your promise, Panginoon, sa Matthew 6:33 na, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, unto us. Hallelujah. Tapat ka sa pangako, Panginoon, kapag inuuna ka namin, lahat ng aming desire, ng mga naisin namin, Panginoon, hindi pa man masambit ng aming puso, ay pagkakaloob mo, Panginoon. Salamat naman sa araw na ito, pagpalain mong lubos, Panginoon, mga anak mo, ang mga walang trabaho, walang dala, Panginoon, na handog, pagpalain mo, pagpatuloy sila magpagdala sa iyo. Ubasan, Panginoon. Pamagamit, Panginoon, sa iyong mga isang bahan. Salamat naman na ikaw nagbabayad ng rent ng house church na ito. Ikaw nagbabayad ng ilaw, bills, Lord, ng tubig. Salamat, Panginoon. Dahil pinuno mo kami ng biyaya at pagpapala nagmumula sa iyo. Hindi mo kami pinagkulang kailanman, Panginoon. Wala kami ibang inaasahan kundi ikaw lamang, Panginoon Yesus Cristo. Lord, hallelujah, salamat sa iyong lingkod na ginagamit sa pulpito, Lord. Pagpalain mo ng karunungan, kaskasan mo, Panginoon. Biyaya, Panginoon. Humble heart, Lord, like you, Jesus, hallelujah. Katulad ng Panginoon, mababang puso, mapagmahal, at mapangalaga sa mga tupa. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Maging ang aming pamilya, buong sa bayan, Lord. Asawa, Panginoon, na walang trabaho, pagpalain mo. Sila, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa bayan, sa iyong masal. Bawat isa po namin, Panginoon, lubos namin, pinagkakatiwala ang araw nito mula sa umpisa hanggang matapos. Ito ang aming panalangin, pasasalamat naman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin sa araw na ito. Hallelujah. Sige po, bago tayo focusing prayer. May announcement ka pa, Pastor? Wala na. Every Thursday po, may gawain po dito sa House Church. Tuloy-tuloy po tayo. Sabi nga, tinitingnan ng Panginoon ang quantity at tinitingnan niya ay quality ng puso. Hallelujah. At every Sunday po, dito po sa House Church. May live broadcast din po kami kung saan man kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, at Inter Islands, Philippines, maging OFW, ay makakapanood din po. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Glory to God. Amen. Sa Diyos lamang ang lahat ng papuri, sa Kanya lamang ang karangalan. At lubos na ang Panginoon ay patuloy na sa atin ay sumusubaybay. Amen. Sige po, closing song.
Blessing song po tayo. Mawitin ni Sister Dede. Salamat. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Silyohan natin ang gawain ng Panginoon. Pagka'y mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at lakasan ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhatian, sa kabiguan, sa pagluha ng puso't nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo'y nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin, sa pagpapaalala mo na huwag kami makalimot sa iyo. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi kung ay kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at taglay ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhatian, sa kabiguan, sa pagluha ng puso't nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo'y nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon.
sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Yes, Lord, hallelujah. Sa lalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Yes, Lord, salamat muli, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon, sa katagumpayan na iyong gawain. Pagpalain mo lubos, Panginoon, bawat isa, Panginoon, na inuna ka sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Ang mga nanood, nakinig, Panginoon, ang iyong salita. Ang bawat isa na dinala ang panyakap sa araw na ito sa iyong bahay, sa bahay, Lord. Bless them, O God. Pagpalain mo, Panginoon, maging kanilang pamilya, buong sa bayan, at ang bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw ay great provider, Panginoon, great physician, manggagamot sa lahat ng may karamdaman. Bless mo kami ng kagalingan at kalakasan, kalusugan na kumula sa iyo. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin. Sa iyo lamang ang lahat ng karangalan, pasasalamat, pagluwalhati, pagdalikila, Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, tunay kang tapat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. God bless you po, everyone. Sa lahat ng nanood, pagpalain ang bawat isa sa atin. Amen. Thank you, Lord. Tapos na po ang gawain. God bless you po. Bahay tayo ng Panginoon.